So tip ko lang again sa mga rider, ano, ito katulad nito pababa, kung mapapansin nyo hindi ako mapit sa clutch. So ang tawag po dyan ay engine brake. Yan po yung engine braking. At disclaimer lang muna, no, hindi po ako expert, hindi po ako magaling sa motor, sa mechanical side ng motor, sa mga makina, etc. Pero ito yung base lang sa research ko, no. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. Ganda rito, apartment na, oh. Daming butas. Yaman ng may-ari. Pag napuno yan, tiba-tiba. Sabihin natin 5,000, 6,000 per ano, per butas, diba? Share ko lang mga tol, dito sa part na to dati, pumaparada ako lagi. Damu-damuhan lang yan. Dito ko sinusundo yung girlfriend ko noon na asawa ko na ngayon. Dito to sa Carmel Ray. Ito yung gate to nila. Ayan o, Continental. Ayan. Tapat lang ng Continental yung company na pinagtatrabahuhan niya. College lang ako noon. At si Mrs. ko ngayon, na dati kong girlfriend, ano na siya, nagtatrabaho na siya kasi 2 years course lang siya nung time na yun. And then nung pag-graduate naman ako sa pag-aaral, siya naman ang pinag-resign ko siya dahil sa stress. Parang kinonvince ko siya na mag-resign na gano'n. Kasi stress siya sa trabaho, toxic yung environment. And napagdesisyonan niya nung time na yon na mag-aral ulit. So nag-aral siya ng eduk. Yan, nung time na yan, parang ano, graduating pa lang naman ako. Halos magkasabay din kaming nag-aaral yata. So graduating ako, tapos parang nag-first year college siya. Share ko lang. Nakatuwa lang kasing balikan yung mga nakaraan, di ba? Minsan-minsan nag-reminisce. So na-miss ko mag-vlog mga tol actually. So tip ko lang again sa mga rider, ano, ito katulad nito pababa, kung mapapansin nyo hindi ako mapit sa clutch. So ang tawag po dyan ay engine brake. Yan po yung engine braking. Huwag po kayo mag-alala kasi hindi masisira ang makina nyo yan. Dati ko lang pinaliwanag tong engine braking, ano, pero paliwanag ko lang ulit ngayon dahil alam ko marami pa rin mga newbie na nanonood dito sa YouTube, no? At buti naman at napadaan tong video kong to sa'yo at may matututunan ka dito kahit papano. At kung meron kang natutunan dito sa aking vlog na to, no, pwede mo namang pindutin yung subscribe dyan, ano. At kung nagustuhan mo talaga, i-like mo pa yung video ko, di ba? So anyways, yun nga yung engine braking, ano. Ano ba nangyayari kapag sa engine brake, pag ginagawa natin yung engine braking? Okay, so paliwanag ko lang ulit. Disclaimer lang muna, no, hindi po ako expert, hindi po ako magaling sa motor, sa mechanical side ng motor, sa mga makina, etc. Pero ito yung base lang sa research ko, no. So kapag tayo nagmumotor, umaandar tayo ng ganito, ang nagpapaandar sa motor natin ay ang throttle at ang gas. So mangyayari pag pinisil natin tong throttle, di ba? Syempre papasok yung gas sa makina. Ito yung ano, layman's term na explanation lang, ano. Hindi po ako expert once again. Takot mabash no. Baka kasi mamaya may mali akong masabi pa-correct na lang, di ba? So anyways, ganun nga. So from our throttle papunta sa engine, and pagaganahin ng engine natin yung ating kadena at papunta naman yan sa gulong. Okay, para umandar, di ba? So yun yung cycle. Kapag ka naman nag-engine brake ka, ang nangyayari, baliktad yung cycle.
from the gulong papunta sa kadena, papunta sa makina. Ganun lang. So wala siyang, based sa mga na-research ko, no, wala siyang bad effect sa ating engine. Ano, nababaliktad lang yung cycle. Imagine mo na lang, yung gulong na yung nagpapa-under sa kadena imbis na yung engine, di ba? Parang ganun. Yung momentum na lang. Ayan, katulad yan. Matipid ako sa clutch eh. Hindi ako masyadong gumagamit ng clutch unless talagang yan, ganyan. Sobrang bagal na ng takbuhan, tapos kailangan na talaga mag clutch, di ba? Mas madalas ako sa engine braking. Maganda rin kasi talagang ma-practice nyo yung engine braking, kasi ano rin yan eh, lalo sa mga naka-manual syempre. Malaking tulong din yan sa hindi ka masyadong pagod, yung kamay mo hindi masyadong alay, kasi nga kapag ka lagi kang naka-clutch, kunyari kanya, nag-slow down lang akong ganyan, nag-clutch na kaagad ako, di ba? May at maya, syempre lalo dito sa atin sa Pilipinas, laging traffic, di ba? Syempre mangangalay din yung kamay mo kahit naka-gloves ka pa. Nung hindi pa kasi ako marunong ng engine braking, bago pa lang tong si Rousey nun, hindi naman ako baguhan sa pagmumotor nun, kaya lang first time ko magkamotor at sumabak sa araw-araw na traffic. Laging yung kamay ko pagdating ko ng office ay namamanhid na, nangingimay, namumulay ang palad kong yan. Kahit naka gloves ako. So kaya yan, tip ko sa mga baguhan na rider dyan, no? At sa mga rider na pwedeng may experience na pero hindi alam yung engine braking, ano? Meron pa rin naman mga ganon, kagaya ko noon na oo, may experience ako sa pagmumotor, matic, manual, semi-automatic, pero hindi ko alam yung engine braking. Lately ko lang nalaman. Siguro mga around simula nung nag-vlog ako, yan, mga ganun, 2021 ko lang siguro natutunan yung ano na yan, engine braking na yan. Actually natutunan ko pa nga yan, or napaliwanag yan ng maayos ni Kapwa, si Kapwa. Yan, meron kasi siyang isang content na pinaliwanag niya yung engine braking na napanood ko, kaya doon ko na naipaliwanag din sa inyo. Actually yung idea na tinuro ko sa inyo ngayon is, sa totoo lang, galing yan kay Kapwa. So kapag viewer ka ng Kapwa, marami ka rin matututunan. Tagal ng stoplight din eh.